Sa mga ka-tech vloggers, mga subscribers, bago sa kaluma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ngayon dito tayo sa isang katanungan So napakaraming mga katanungan na nagtatanong kung po pwede ba raw lagyan ng dividing network or crossover network yung ating subwoofer speaker. So meron tayong dalawang type ng dividing network dito at ito na yung sabihin na natin ito yung pinaka subwoofer nyo. Halimbawa lang So dito, ayan, meron tayong dalawang type, two-way tapos three-way. Okay, dito sa two-way, dalawa lang yung kanyang out. Low, then high. So bass, treble. Tapos dito naman sa three-way, tatlo. Meron siyang pang bass, merong pang mid-range, at merong pang tweeter. Okay, ayan na siya. So, ang sagot ng karamihan ay pupwede raw. Pupwede. So, totoo naman pupwede mo namang lagyan ng dividing network yung isang subwoofer speaker. Pero ano nga ba yung pinaka-specific na sagot para dito? So, meron tayong specific na sagot dyan. So, pagdating kasi sa tinatawag na crossover network or dividing network, ang ibig sabihin yan, kung bakit tinatawag siya na dividing network, So, yung signal na pumapasok dito sa input, ayan, yung full frequency signal na pumapasok dito, sa three-way, dinidivide niya into 3 frequency ranges. Kaya nagkakaroon tayo ng low, mid, tapos high. Pagdating naman dito sa two-way, so dinivide niya lang ng dalawang beses. Ayan, bass tsaka pang tweeter. Low tsaka high lang. So ano ba kailangan ng subwoofer natin? Ilang frequency ba kailangan ng subwoofer natin? Ang kailangan ng subwoofer natin ay isang frequency lang. 'Di ba? So ba't mo siya kakabitan ng dividing network kung subwoofer lang yung paggagamitan natin? Okay? Kung medyo mahal yung two-way, mas mahal yung three-way. O baka bibili ka pa ng four-way. So depende lalo na kung medyo matataas yung wattage ng speaker mo, tataas yung wattage ng amplifier, siyempre matataas na power din ng dividing network yung bibili mo, which is mas mahal. Okay? So sayang kung bibili ka ng ganito, na kailangan mo lang naman ay low frequency. So namimili ka, halimbawa three-way, bumili ka ng three-way na ito lang yung gagamitin mo at hindi mo papakinabangan yung circuit nung mid tsaka high. So which is nagbayad ka ng mahal para sa three-way na ang kailangan mo ay isang frequency lang. 'Di ba? So ano ba talaga yung dapat na ikabit natin sa ating mga subwoofer? So ang nararapat diyan na ikabit natin ay isang ordinaryong lang, bass filter or speaker low pass filter. Okay? Ganito lang. Ayan napakasimple lang. Kaysa bumili ka ng ganito na napakamahal. So yung hibla nung yung laki nung magnet wire na ginagamit saka number of turns ay nagdidepende na lang yan sa wattage na gagamitin natin at saka yung gusto nating frequency na ibabato dito sa ating subwoofer. Okay, so ito ay dini-DIY lang natin para makita ng mga ka-viewer natin at maintindihan So ito lang yung pinakasimpleng speaker bass filter. Ayan, so isang piraso lang siya. So ang tawag dito ay first order. So kapag nagdagdag tayo, kasi halimbawa na lang sa mga typical subwoofer, para sa mga hindi nakakaalam, yung typical subwoofer ay hindi po kayo makakarinig ng mid-high na lumalabas. Kusang low frequency lang talaga yan. Kung mayroon mang mid, ay napaka-minimal. So mahinang-mahina lang. Hindi katulad ng mga nabibiling nating subwoofer ngayon na parang na rin siya, parang full range na rin siya na may kasamang mid-high na rin na lumalabas.
So ano bang gagawin natin para ma-eliminate natin? Mas ma-eliminate natin yung mid-high, kahit man lang 80% ng mid-high ma-eliminate natin. Okay? So sa mga ganito, pag nagkabit ka na ng inductor, ma-eliminate mo yung mid-high niya, siguro nasa mga 10% lang. 10-20% ganun lang. Pero kapag nag-add ka pa ng isa, gawin mo siyang, ito'y first order, ulitin natin, first order, kapag nagdagdag ka pa ng isang piyesa, para magiging second order siya. Ayan, magdagdag ka ng isang kapasitor, mas maibaba mo yung mid-high na lumalabas doon sa subwoofer mo. Mas maibaba mo ng siguro, so depende sa capacitance value ng ikakabit mo. Maibaba mo siya ng 50% pababa. Pataas. 50% pataas. Ganun yung maibaba natin. Depende sa capacitance value ng kapasitor natin na gagamitin mo. Ganun ka-importante yung pag-add natin ng capacitors. Hindi ko na ipapakita kung paano kasi may video na tayo kung paano pag-intindi ng first order tsaka second order, at maririnig nyo rin doon kung ano bang pinagkaiba ng tunog ng first order crossover tsaka second order. Okay? So ganun yun. Kaya ayan, hindi mo na kailangan ng dividing network. Kaya ang sagot ko dyan, so wala namang problema eh. Kung marami kang pera, kung baliwala naman sa iyo yung mga circuit na sasay na hindi nagagamit, so pwede mong kabitan siya ng dividing network. Pero para sa akin, kung sa mga DIYer na nagtitipid, medyo kapos sa budget, so mabibili naman natin to sa mga electronics physical store, yung mga ganito. Yung first order to second order na base filter. O kaya sa online store, napakarami at mura lang. Okay, so yun lang yung dapat na, yung nararapat talaga na ikabit natin sa ating subwoofer speaker. Hindi natin kailangan ng dividing network, kundi isang subwoofer filter lang. Subwoofer filter lang. Base filter o low pass filter. Yung speaker kasi marami yung tinatawag natin na low pass filter. Meron tayong active low pass filter, meron tayong passive preamp low pass filter, at meron din tayong ito tinatawag yung speaker low pass filter. So itong pag sinasabi mong speaker filter, speaker low pass filter, speaker bass filter, speaker subwoofer filter, so ito yung nakakabit direkta sa speaker. Okay? So yung low pass filter naman na active tsaka yung passive, doon naman yun sa amplifier o sa preamp natin kinakabit. Okay, so mag-comments down below na lang, at huwag kalimutang i-hit yung subscribe button natin tsaka yung notification bell para kung gusto nyong makinig, manood ng bagong tutorial, repair at DIY ay ma-update po kayo. So maraming salamat, God bless at bye-bye.